Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa, DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy pa rin po nating binabantayan ito nga si Bagyong Lando na nasa loob pa rin po ng ating area of responsibility. Kanina nga pong alas 7 ng umaga, ayan namataan ito sa layong 315 kilometers sa silangan pa rin po yan nito nga Baler, Aurora. At taglay pa rin po nito ang lakas ng hanging papalo sa 150 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bugso nga abot naman sa 185 kilometers per hour. Sa ngayon patuloy pa rin po ang kilos nito pakaluran at yan ay sa 12 kilometers per hour. Kung pagbabasihan nga po natin, ito nga forecast track ng Pag-asa, mataas po ang chance na tumbukin talaga nito itong Isabela, Aurora area at inaasahan na nga po ang landfall nito mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Hindi naman po nalalayo ang forecast track ng ibang meteorological agency gaya po nito nga Japan Meteorological Agency kung saan inaasahan rin ang pagkilos po nito nga si Bagyong Lando pahilaga matapos ang pagtama sa lupa. Kaya naman ngayon po nakataas na ang public storm warning signals ng Pag-asa sa malaking bahagi po yan ng Luzon. Signal number 3 sa may Aurora, Quirino, Isabela kasama po ang Polillo Island. Nako, sa mga residente po dapat talaga paghandaan na natin ang malalakas na ulan at hangin in at least 18 hours. Signal number 2 naman sa may Northern Quezon, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Cagayan, kasama po ang Babuyan at Calayan Group of Islands. Signal number 1 naman sa Batanes, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Rizal, Batangas, Laguna, Southern Quezon at Cavite. Signal number 1 na rin po sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at maging dito sa Metro Manila. Magdadala naman ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin itong si Bagyong Lando. Dito po yan sa Metro Manila, maging dito sa may Bicol Region at ang nalalabing bahagi pa po ng Central Luzon hanggang dito sa may Calabar Zone. Kaya naman sa mga residente po sa nabanggit na lugar, patuloy tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon kasama po ang Panahon TV at Pag-asa. Huwag kayong alis, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines, ihanda ang survival kit, alamin ang public storm warning signal ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Malalakas na hangin at ulan ang dadali nito nga si Bagyong Lando kaya naman hindi po maiiwasan ang pagkakaroon ng landslide lalo na sa mga lugar na napapaligiran ng kabundukan. Kaya naman narito po ang landslide prone area dito sa Luzon. Kabilang po dyan ang Benguet, Mountain Province, Nueva Vizcaya, ganun din itong Kalinga, Apayao at maging sa Abra at Ifugao. Yan muna ang latest mula sa Pag-asa. DUST, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat.